Time check natin, alas 4:50. 4:50. Almost 50 ng hapon. Kasama ko ngayon sa bahay si Chico. Hindi po siya lumabas ng bahay, guys. And of course, lower down the volume, my love. Si Calby, si Mayumi, si Bani nasa labas. Kakadating ko lang galing trabaho. Lower, lower. Okay. Medyo madalang ang bentahan ngayon, kaya umuwi na lang ako, guys, pagkatapos kong magbili ng tinapay. Ba't hindi ko kayo na-update sa bagong decoration ng ating bahay? Tararan! Ayan na po siya, guys. Apakaganda. Proud to be single mama. Ayan, guys. So, eto na yung pinaprint ko na family photo namin ng mga anak ko from Hyman Art, Facebook. Naka-COD sila, guys, no? Kaso, gusto ko sana, mas malaki pa hanggang dito sana, corner to corner. Ang problema, eto na yung pinakamalaking size nila, which is 28 by 28. Pero napakaganda ng quality niya, guys, ha, in fairness. Ano siya, glossy, tapos plastic, magaan lang. Pero tingnan nyo naman, napakaganda ng pagka-print, no? Mukhang mamahalin. But, like I said, it's almost 5 PM. Andito na po ako sa bahay. Hindi na kami nakita ni Miss Joselle since last check-up niya. Nung sinamahan namin siya sa kanyang doktor. Oncologist. Or yung doktor niya talaga sa cancer. So, sumama ako doon. And then, sumama din ako sa doctor na second opinion niya. Okay? So, pumunta kami dun sa doctor na oncologist, yung the best sa Jensen. Pero guys, sobrang mahal kasi sa private siya nag-o-opera. Then, pumunta kami sa isa pang doctor na nag-o-opera naman sa public. Parehong maganda, parehong magaling. Then, it's a matter of decision na lang ni Miss Joselle. And, I do believe nakagawa na si Miss Joselle ng decision based sa pinag-usapan nila ng kanyang boyfriend. So, I will leave it to Miss Joselle na kung ano yung mga next step niya. But again, a big shout out sa lahat po ng tumulong para kay Miss Joselle. Maraming salamat po sa inyo. Nasaan ba yung aking stand? Naiwan na naman sa kotse. Okay. So anyway, ako'y medyo busy, guys, kasi ngayong week na to, gusto ko sana, dahil sem break ng mga anak ko, gusto ko pumunta kami sa bukid ni Madam Sheena dahil kami muna ay magpapalayo sa stress at sa ingay ng mundo, no? Dahil nga ang dami-daming stress ngayon at daming ingay ng mundo. Ang mga bata din ay gusto kong magkaroon ng exposure sa tahimik at very, very boring na bukid para sa kanila. But I am hoping that they will get some new skills habang nandun kami. So, nagpaalam ako kay Madam Sheena na dun muna kami maninirahan sa bukid niya para naman makapagpahinga din ako at hindi mag-build up yung aking stress. At inaya ko yung aking kapatid. So, inaya ko yung mga kapatid ko na dun muna kami magstay. Siyempre, kasama kaming lahat, guys. Si mama kasi sobrang busy din lately dahil merong event. At, ayan. Medyo maingay, guys, no? Gagamit siguro tayo ng microphone para hindi masyadong, para medyo mamask yung ating ingay. Nagdala ako ng nagmerienda kami ng mga bata ng saging. Kasi bumili ako ng boiled na, bumili ako ng saging. And then pinalaga. So, ayan. Maglagay tayo ng ating microphone para medyo klaro yung boses natin kasi meron tayong ingay na background. But, alam ko maraming kumakalat ngayon na another negative na naman. Pero before ako magsalita about dyan sa mga negativity na yan, no? Katulad nitong, nasaan na naman daw si Ate Mai, yung bago nating kasambahay na isang buwan lang, umalis na. Gusto ko ding wala lang, magchika-chika lang ba in short. But, again, alam ko there's a lot of things na, umiikot ngayon sa social media regarding the passing ng anak ni Kim Atienza, ni Sir Kim Atienza. Sir Kim Atienza was one of the people na nag-feature sa buhay ko sa Uganda sa kanilang show sa GMA. Guys, no, yung team nila, sila yung nag-intro ng aking storya as tindera sa Africa, sa Uganda. So, somehow, kahit matagal na, kahit before pa,
Dati ko pang pinapanood si Sir Kim Atienza, pero mas talagang medyo feeling ko lang medyo parang merong konting connection lang nung finiture nila yung kwento ko sa Tindera sa Africa. And the passing of their daughter na si Eman brought a lot of sadness sa social media ngayong araw dahil in-announce nila na she actually took her own life dahil nga sa mental health. Ayan. So we are not only calling out for this ito mga tao na sikat sa social media, kundi kahit yung mga tao na lang guys, yung hindi kilala, yung mga hindi nababalita. Mental health issues is really out there, you guys. Siguro pag hindi yan nangyari sa inyo, hindi nyo mapapaniwalaan, sasabihin nyo, arte-arte lang. Ako nadaanan ko yan. For one. Hindi ko naikwento sa inyo or maybe naikwento ko sa inyo, pero yung talagang binigyan ko siya ng focus, hindi ko ginawa yan. But I've been through that as well. And I've known a lot of people na dumaan din talaga sa ganyan. So it is not a joke. It actually exists. Nandyan po talaga yan. Depression and anxiety is real. So maraming nagsasabi na ay arte-arte lang yan. Naku, feeling mo naman mayaman ka, may pa-depress ka pa, may pa-anxiety ka pa. Guys, you will never know how it is if it's not happening to you. And someone who experienced that kind of problem, guys, will never wish it on someone else kasi it is not easy. It's like you are fighting between yourself, sarili mo lang din yung kaaway mo. Yung thoughts mo lang din yung kaaway mo. And you don't know where it's coming from. You somehow don't know what's the, kasi minsan maraming factor eh. But I would like to talk to you how I cope up with sometimes when I'm feeling saddened, kasi minsan may mga point talaga sa buhay natin na dumadaan talaga tayo sa depression, right? Depression is very deep sadness. So dumadaan talaga tayo dyan, guys. Hindi talaga natin madideny yan. And it could happen to anyone. That's my point. Ngayon kung nangyayari yan sa akin, lalo na sa akin, guys, as a single nanay, kasi syempre, mag-isa lang naman ako talaga. Though meron akong support system, there's a lot of battle na I am choosing to face alone. Kasi nga, I feel like I can face them on my own. That's my point. So, if you're going to ask me as Princess Siga, ano yung mga ginagawa ko to cope up with sudden mental concerns, ayan, emotional concern, physical is, it can be painful, pero you can always find something to make it feel better. Financial, it's the same. You can do something to make it feel better, basta hindi ka lang tamad, Pero kapag ka emotional at saka mental breakdown kasi, that's different. Okay? Ako as Princess Siga, ano ang ginagawa ko kapag feeling ko papasukin ako ng sadness, parang feeling ko papasukan ako ng anxiety, I distract myself by doing things na nagpapakalma sa akin. So, this is subjective. Iba-iba tayo. Yung iba, they are good with music, with instruments. They do play guitar or piano. Kapag feeling nila down na down sila, that's a good thing. I'm not inclined sa instruments, mga guys. Okay? Wala akong talent sa ganyan. Wala akong skill sa ganyan. Yung iba naman, they do art. May nagpe-paint, may kumakanta, may gumagawa ng something like cross-stitch. So, there's a lot of ways. For me, wala akong ganun, guys, eh. So, how do I cope up? Napansin ko sa sarili ko na kapag nasasaden ako, nung uulanin ako ng lungkot or may bigla akong na-overwhelm sa mga responsibilidad ko as single nanay na nagkukos ng anxiety, talagang naghahanap ako ng way to have a break. Okay? Have a break from my usual routine. So, let's say, kailangan kong pumunta somewhere na uupo ako and I will have that time for myself. I will not care about the time. For example, magpapalinis ako ng kuko. Yung linis lang hindi yung talagang merong mga gel na talagang 3D, 4D, 5D designs na mga kuko. Hindi. Uupo lang ako dyan sa isang salon na mumurahin, guys, na maayos yung serbisyo. Magpapalinis lang ako ng kuko kasi feeling ko hindi ko minamahal ang sarili ko kasi ang dumi-dumi ng kuko ko. Okay? Minsan magpapagupit ako ng buhok, yung mga simpleng bagay lang that will take me out of the routine. Kasi sometimes routine makes me so sad. Yung parang ganito na lang ba lagi, wala na bang bago, gano'n na lang, After ko maging nanay, maghahanap ako ng pera, tapos magiging nanay ako ulit, tapos maghahanap ulit ako ng pera.
nakakalungkot siya for me. Again, this is subjective, guys, sa itong topic na to. I'm not saying we are all the same. You are different, I am different. I am just sharing with you how I cope up. Another thing, I do keep a positive reminder sa paligid ko. For example, I have this photo frames, guys, na talagang kept me going, no? Ito, wala pa si Mayumi na to. We took this one. I was pregnant with Mayumi. I was about to give birth. And this was last 2 years ago na Christmas. And this is last year na Christmas where we already had Mayumi. 1-year-old na siya dito. So I do have this. Other than that, I do go somewhere na gusto kong puntahan. Kahit anong klaseng lugar, guys. It can be dagat, it can be ilog, it can be bagong kainan, it can be anything. Basta yung gusto ng puso at utak ko gagawin ko. Basta hindi lang siya harmful. It will distract me away from those sad thoughts. Another thing na ginagawa ko is mahilig po ako manood ng sitcom na luma na, and I always share that with you guys. I do catch up with inulit ko na ito ng ilang beses, parang 6 na beses ko na sigurong natapos ang mga season ng, Seinfeld sa Netflix. Buti hindi nila tinatanggal. Siguro alam nila na yan yung ginagawa ko kada gabi. Nanonood ako niyan talaga. Minsan nakakatulog na ako, guys, sa kakapanood lang niyan. I already know the script, I know the people, I know the episodes, I know the season. Kasi talagang it makes me feel calm, by the way. And then, another thing na ginagawa ko is I do keep greens dito sa bahay. For example, yung mulberry na plant, etong grapes natin na plant. Hindi ako nagtatanim kasi namamatay talaga sa akin yung tanim eh. Pero I do keep them and I do find time to appreciate them sa umaga or bago ako matulog sa gabi, ganun. I find calmness in them. You guys. Another thing na gusto kong i-add very soon is passion fruit, kasi nakita ko yan sa bahay ni Maring Sara at ni Lois, yung kapatid ni Maring Sara. They always have passion fruit sa kanilang urban farming, and I find it really really nice to have at magbibigay ng shade. So right now naka-focus ako doon. There's also some hobbies and some things, some skills that I really wanted to learn at gusto ko sanang i-start na mga hobby. I slowly started buying the accessories na kailangan ko para sa mga projects na to. Though I couldn't complete all of them at one go kasi yung budget sa pera, marami tayong gastusin. And I am quite overwhelmed because it is Christmas and birthday season ng mga anak ko. So I would like to focus there muna one by one. Okay? Another thing, I think finding a hobby na bago kung saan matututo ka ng another na bagay, no, will really help a lot. For me, I want to pursue, ito yung long time dream ko, na gumawa ng bath soap out of natural ingredients. Katulad ng orange, katulad ng lemon, katulad ng ginger, katulad ng coconut, katulad ng lemongrass. Gusto ko ganun yung gawin. And it's not gonna be for sale. It's gonna be personal use. Pero yung feeling ko, gagawin ko siya from scratch, brings me that satisfaction ba na feeling ko sasaya ako. Kaya slowly, I started buying the accessories, katulad ng soap base, ang molder niya. So, dahan-dahan lang, guys. Dahan-dahan lang. And that's how I do it. I am not sure about you guys kapag inaatake kayo ng depression ninyo or anxiety ninyo. What do you do? Kasi merong skill na feeling ko sobrang ganda pero hindi ko na mahabol. Like for example, I wanted to really learn piano, guys. At gusto ko rin sanang mag-sports dancing, no? Yung cha-cha, tango, rumba, mga ganun, mga jive. Gusto ko siyang gawin, but I feel like wala akong oras. Wala na akong oras. Hindi ko na kayang gawin. I just find them really, really, maganda na talent. So, salute, ayan, sa lahat ng mga may magandang talent, no, sa musika, no, nakakainggit, nakakagigil, apakagaling nyo, ayan. And, sa lahat sa inyo na merong mga ganyang klaseng mga mental concerns, I do pray for you at, eto nga, lagi kong sinasabi at ina-apply ko sa sarili ko na try to always look at the bright side, kahit maliliit lang yan na bagay. Always try to look at the bright side. Kasi if you focus on those negative stuff talaga at lagi mo siyang ulit-ulitin sa sarili mo, there's a big chance na mag-manifest siya sa'yo. Okay? Don't let
negative, toxic people, eat you. Do not let that happen. If you feel like it is eating you, you have to distract yourself and move yourself away immediately. Kasi tao lang din tayo, guys, naapektuhan tayo. Okay, may utak tayo, may puso tayo, nasasaktan tayo. So, if you know that these things, the negative things or negative words or negative situations from negative people, guys, yung mga sinasabi ng mga tao na nasasaktan kayo, immediately get yourself out of there. Kasi it really helps yung factor na sino yung mga kasama mo, ano yung ginagawa mo, sino yung pinakausap mo, they do help big time, big time. So, I do hope and pray na lahat kayo na nanonood ngayon sa video na to, you are mentally, emotionally healthy. Ayan, if not, take time to breathe, try to understand na, life is not perfect. Meron talaga tayong ups and downs. Meron talaga tayong challenges sa buhay. Okay? But doesn't mean na it's the end. It doesn't mean that you are hopeless. Okay? Madami pa ding magaganda, guys. Kasi kahit ako, sa dami ng pinagdaanan ko as single nanay, as Princess Higa, marami na akong reason sana na give up. Pero despite all those, marami pa ding magagandang bagay na nangyari. Katulad ng mga anak ko. Ayun. So, that's my take, guys, no, regarding this, itong mga mental health issues. Kailangan nyo talaga siya i-voice out nyo. I-voice out nyo yan. At, yeah. So, my heart goes to Atienza family and to all the families out there who lost their loved ones from mental health. I am sending a prayer na to keep you strong and to give you peace over time. Kasi hindi mahirap talaga siya, guys. Mahirap siya intindihin. And let's give them people who suffer, family who were left by people na yung kinuha nila yung sarili nilang buhay. I'm not even going to say na naiintindihan ko sila, and I will never even say na I will feel for them kasi I am praying, guys, no, na talagang lahat sana kami ay maging malakas lang magkakapatid. Kasi alam ko kami kanya-kanya, may kanya-kanya kaming battles din. Alright. So, anyway, speaking of battle, ayan. Alam ko lately, meron na naman mga nagta-target sa akin dyan na hindi ko nga alam bakit nga sila nagagalit. Minsan iniisip ko, wala na ba kayong magawa sa buhay nyo? Wala ba kayong problema sa buhay nyo? At pinoproblema nyo talaga yung buhay ko. So, talagang nagpapakalat na naman sila ng mga masasamang tungkol dun sa chef natin at kitchen, naka-assign sa kitchen na si Maymay, na nakita nyo na napakasaglit lang, guys, sa vlog ko. Isang buwan lang siya at hindi po si Ate May nakatagal. Actually, hindi siya nagtagal. Actually, ang usapan namin ni Ate Maymay, sabi niya sa akin ay babalik siya. Ngayon, let me be in general here, okay? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng amo ay mabait. Hindi ko din sinasabi na lahat ng amo ay masama. Siguro yung mga very quick to judge, hindi pa sila naging employer sa buhay nila kasi they don't know what they're talking about. Be an employer first. Mag-employ muna kayo ng tao, and then you will realize kung ano ba talaga ang nangyayari kapag ikaw ay merong employee. The factors ng pag-alis, okay, may maraming factor yung pag-alis ng mga employee sa isang amo. Same goes na maraming factors yung amo kung bakit pinapaalis yung employee. It's vice versa. Okay, guys? It's not something na kundi umalis lang yung employee tapos amo na lahat ang may kasalanan. Alright? Hindi din ibig sabihin na pinalayas yung employee na lahat yung may kasalanan. I'm just saying, let's not quick to judge unless naka-experience kayo talaga ng mga ganitong klaseng bagay. And I will not speak back sa mga tao na tumitira sa akin na ganito, masama ang ugali niyan kasi umalis na naman si ganito, ganyan. Sana po ay naging employer muna kayo. Okay? Employer sana muna kayo. At yun sa mga nagja-judge sa akin, i-employ nyo muna yung tao bago nyo ako pagsalitaan. Kasi pag na-employ nyo yung tao, then I will validate your concern. I will validate your comments. I will validate your judgment. No? Pero kung hindi nyo pa na-employ yung tao, okay?
magsasayang ako ng oras sa inyo guys. Kasi nakikipaglaban kayo sa hangin eh. Lalo naman ako nakikipaglaban sa hangin. So magsasayang lang ako ng energy. So anyway, si Ate Mai ay mabait. Wala akong masabi sa kanya. Napakabait na bata. Hindi na siya bata actually. Hindi na siya minor. Si Ate Mai ay galing sa napakalayong probinsya at ang kanila ay medyo pabukid ata yung area nila, no? So, syempre, kapag pumupunta sila dito sa syudad, marami talaga silang missing. Minsan, birth certificate lang yung dala nila, ganito, ganyan. Pero mabait si Ate Mai. Mabait, magalang, mabilis gumalaw, marunong makinig. Ayan, yan, importante yan, yung marunong makinig. Nagustuhan din ni Ate Mai dito. Nagustuhan ko din siya, to be honest. At, sabi niya sa akin, gusto niya daw munang umuwi dahil daw meron daw siyang aasikasuhin na problema. Sabi ko sa kanya, yes. Go outside, Mommy is there. Oh, mamaya na I'm still talking pa, oh. Thank you po. Well, how come Morning did not come? Kay Morning is sick daw. Tapos, sabi niya sa akin, uwi daw siya dahil meron siyang personal na hindi ko na pwedeng i-share sa inyo kasi personal nga. No, we are not here to, hindi naman natin yung story. But anyway, sabi ko sa kanya, pwede naman, pero paabutin niya lang ng 1 buwan. So, sa 1 buwan, wala ako dito. Saan ba ako pumunta? Parang nag-out of town ako, guys. And then, pagbalik ko, syempre, wala na si Ate Mai kasi yung araw din na yun yung araw ng kanyang pag-alis, which is alam ko at inarrange ko din kasama si Parts na talagang makapunta siya sa syudad at makasakay siya from there. Pero ang sabi niya sa akin ay babalik talaga siya kasi nagustuhan niya nga dito. So, wala naman akong problema. Pag sinabi sa akin na bumalik at maayos ka, may babalikan ka. So, sabi ko, bumalik ka, Ate Mai. So, kahit wala ako dito, iniwan niya yung gamit niya. Nagdala lang daw siya ng konting gamit eh. Okay. So, ngayon, sabi ko sa kanya, Ate Mai, pag hindi ka bumalik ng 2 araw, 3 araw, kailangan ko na maghanap ng bago kasi mahihirapan ako. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, nag-worry siya kasi baka daw maghanap ako ng bago pag hindi siya nakabalik. Pero sabi ko sa kanya, kung makakabalik ka naman, ay walang problema. Welcome kang bumalik kasi gusto naman kita. Sabi kong ganun. So, ngayon, marami akong narinig, guys. Hindi naman negative, ha? Wala akong narinig na negative tungkol sa akin o sa pamilya ko. Wala naman ganun. Pero may narinig ako na personal na nangyari nga kay Ate Mai na hindi ko siya basta-basta pwedeng mapigilan. Okay? So, when I say personal, guys, to the level na super-duper personal na, okay, na I think, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa inyo. Kasi regardless kung hindi nagtagal si Ate Mai dito, wala din akong karapatan na sabihin sa inyo yon. But it's a very personal reason na kailangang i-consider ni Ate Mai. Kasi nga, hindi na siya bata. Okay? She's already on her adult age. Mag-22 na ata si Ate Mai or mag-23 na siya. So, meron na siyang mga desisyon na nagawa na kailangan niyang harapin. Okay? So, ngayon, nung hindi bumalik sa Ate Mai, okay lang din naman. Pinagpe-pray ko kasi wala din akong contact number. Nanghingi ako ng contact number nila doon. Kaso sabi niya sa akin, wala daw talagang contact number doon kasi ganito, sa bukid sila nakatira, wala daw cellphone, mahirapan, ganito, ganyan. So, sabi ko, okay, wala namang problema yun. Basta siguraduhin mo lang na ikaw ay makauwi ng maayos. So, wala na akong balita kay Ate Mai. Kasi sabi ko sa kanya, mag-message naman siya dito sa mga kasamahan niya na nag-apply din ng trabaho kay Madam Ten Gibbs para lang malaman ko kung anong nangyayari. Pero hindi naman siya nakapag-message. Pero narinig ko kung anong nangyari. And for me, it's something na kay Ate Mai na yung desisyon na yon. Okay. Narinig ko yung nangyari, personal ni Ate Mai yun. So anyway, pag hindi siya nakabalik, sabi ko, okay lang naman. Wala naman problema kasi hindi naman talaga tayo, hindi naman po, hindi naman tayo, tawag mo dyan na word, na talagang dapat bumalik ka, dapat dito ka lang, hindi naman ganun, no? So, kung meron siyang desisyon na hindi na siya babalik, ay okay lang naman. Wala namang problema. Sana ay maayos lang si Ate Mai. Hindi ko po alam ang address nila kasi katulad ng sinabi ko, 1 buwan lang po si Ate Mai dito sa syudad. 1 buwan ko lang siyang nakilala and wala akong alam masyado sa kanya. But of course, there's nothing else I can do but to hope na sana ay okay siya kasi mabait talaga na bata si Ate Mai. Yun lang naman, guys. Wala naman masyado. I think, wala naman akong narinig na masama. Kasi, syempre, may lumalabas din naman ng mga sabi-sabi dun sa mga kasamahan niya. Pero wala lang akong paraan para mag-verify ng katotohanan. Kasi, syempre, kapag, minsan, madami talagang mga
usap-usapan, pero hanggat sa hindi naman proven, wala ka rin magagawa. Kundi pakinggan mo lang, hindi ka naman pwedeng magsabi na, ganun palang klaseng tao, ganito palang klaseng tao. Hindi ako makakomment ng ganun. Kasi for me, sa isang buwan na nakasama ko si Ate Mai, hindi ko naman siya nakitaan ng kahit na anong pangit na ugali. And sabi ko nga sa kanila ni Bani, pag kayo ay mabait, talaga maraming mangyayaring maganda sa inyo. Okay, maraming mangyayaring maganda kapag ikaw ay ang intensyon mo ay maayos at mabait. No. So, yun lang guys. So, long story short, wala na si Ate Mai dito. Siyempre si Bani nandyan pa din. Si Bani pa din ang nakatoka sa mga bata. Bumisita si Ate Buji dito buong araw. Napakasaya ng mga bata. Napakasaya namin. Ang dami kong narinig na kwento galing kay Ate Buji, pero sabi ko sa kanya, wag na namin i-mind kasi ang mahalaga ay masaya na ulit yung mga bata, maayos na ulit yung mga bata, safe na ulit yung mga anak ko. Wala na silang panginginig, wala na silang takot, hindi na sila namamanipula ng mga bagay na hindi tama. So, masaya ako para doon, kaya lahat ng ginagawa ko para malapit ako sa mga bata, para maayos ko sila at makita ko no kung ano yung kanilang buhay habang lumalaki. Kasi ngayon guys, mahirap na no, nagiging concern na talaga yung mga factor na mga kasama ng mga anak natin growing up. Okay, at minsan nasa huli na yung pagsisisi, katulad ng sa akin. 'Di ba? Nasa huli na yung pagsisisi kasi minsan kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, yun pa talaga yung nagiging jablo. Yun pa talaga yung jablo in the end. Kaya kulang pa nga yung salitang jablo para lang maano ko no na talagang masyak ka talaga na ganun palang klaseng tao no. So minsan wala ka nang magawa kundi pag-pray mo na protektahan kayo ni Lord kasi nga alam naman ni Lord kung anong klaseng buhay ang ginawa mo, anong klaseng paraan na para makasurvive kami ng mga anak ko. Okay, alam naman ni Lord ang intensyon ng puso ko. So, I'm still happy. And right now, I am actually looking forward na makasama namin ulit si Kuya Kahil, no, very soon. Kasi pagpapasko na, so masaya ako kasi unang sabi ng tatay niya, hindi daw siya makakauwi dahil daw meron daw siyang soccer tournament. So medyo nalungkot ako kasi kung ako ang pupunta sa Thailand, hindi na magkakasama-sama yung mga anak ko. So ngayon, later on, nagsabi yung tatay niya na bahala na daw, hindi daw siya magte-train, uuwi lang daw siya ng 2 linggo as per scheduled. So masaya ako dun guys. Ayun. So salamat naman no at nabago yung kanyang schedule at natuwa naman talaga ako ng bongga. Kasi namimiss ko na talaga sila together. Madaming away, pero madaming magandang memories din naman. And I know, hindi naman tayo bago dyan. Kasi kahit tayo growing up, away naman tayo ng away sa mga kapatid natin, di ba? So, yeah. Excited kami dun, guys. Uy, marami nga palang nakagusto sa t-shirt ko na, na glow in the dark. Yung aking suot na pusa. Saan ba yun? Pinalaban ko na. Kasi meron akong video na may t-shirt ako na nakapusa ako na print yung sa harapan at maraming nagkagusto dun. Guys, kung sino ang gustong magpasabay, magpabili ng 50 pieces and above na mga items sa Bangkok, Thailand, i-message nyo na ako kasi limited lang yung aking mabibilhan dito sa tindera sa Africa. Ayan, dyan nyo ko i-message. Pwede kayo magpasabay ng mga oversized t-shirt, mga cords, pwede po from 50 pieces pataas. And then, pwede po natin siyang i-air cargo via DHL or LBC, or pwede natin i-cargo na sea cargo, pwede yon. So, meron kayong options. Gusto nyo mura, sea cargo. Gusto nyo mabilis, pwede kayo mag-air cargo. Gusto nyo personal, pwede kayong magpasabay sa akin. Again, December 1 po, magsisimula tayo na mamimili, no? And makakasama kaya si Miss Josel? Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Depende kung ano sasabihin ng doktor niya. Pero sana makasama siya kasi first abroad, eto ni Miss Josel. At proud ako na i-share sa kanya ang buhay sa Thailand, ang pagkain ng Thailand, ang negosyo sa Thailand, at iba pa. Ayan. Of course, excited kami sa mangyayari na to, guys. Sobrang excited namin talaga sana. And I am still hoping and praying na talagang magkasama kami ni Miss Josel sa araw na yan. So anyway, guys, I guess that's it. I'll see you more on the next episode. Let me know what you think. Ayan. Kung mayroon mang nanonood dito na kilala si Ate Mai, please ipa-hello nyo naman ako sa kanya. Sabihin nyo, nagpa-regards ang kanyang boss. At ang message ko sa kanya ay sana okay siya. Ayan.
At sa kung panahon man na bumalik siya at kailangan niya ulit ng trabaho, pwede siyang pumunta dito at hahanapan natin niya ng paraan. Kasi mabait si Ate May. Mabait siya na bata. Ayun. So, yun lang guys. Maraming salamat po. I'll see you on the next one. Today is Saturday. So, bukas is a family day kasi Sunday bukas. And a big shout out din sa Kawayan Isabela. We will be there guys on November 10th. I'll see you sa mga taga Kawayan Isabela. And we were also invited sa anniversary, ayan, ng sisig ni Erning sa may Alicia Isabela. I think that's 15 minutes away from Kawayan. Meron nag-imbita po sa amin dyan. Sisig ni Erning, see you po. Sa lahat po ng gustong makipag-meet and greet, pwede nyo po akong makita dyan. Pwede po tayong magkita-kita dyan. Pwede tayong magyakapan dyan sa November 10, guys, alas 12 ng tanghali. Ayun. Once again, maraming salamat, guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.